at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Oras alauna 16. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon sa tanan ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro alingiing init no. Og manginautang ang dagan sa panahon mahimo nga nuntan ni sa bugnaw-bugnaw kay di sad maayo magpalabita sa kainit. Igo-igo lang ba? O madala ko palaghangyo ning ato ang makagagahom sa kalibutan hangyo ko na kulang unta pero dili lang sa oo. Anyway, may hapon ninyo niya ata sa programa nga Nuda Biritas, mudawat sa inyong mga pautana pinagi sa Facebook o mudawat po tag pautana pinagi diri sa laing nga contact number 0917 704 3210. Og mudawat sabta sa pangutana pinagi sa sulat gusto mo nga ilabi na sa mga lagyo-lagyo nga di madala og text, pwede ka mo magpadala og pangutana dinhi sa Nuda Biritas. I-address lang sa Gold Radio no 103.9 MHz FM Cagayan de Oro City. Importante ang Cagayan de Oro City no. Di na Manistel Carmen butang ilang former Radio Ultra kay dali na nilang matultulan. Kang ilahang panglantaw kung labay ni atong mga kaigsunan dire ilang tanaw Radio Ultra dili na Gold Radio kana siya 103.9 MHz FM Cagayan de Oro. Pwede na madawat na dire. Og gusto mo ipadala sa post office, siguro nyo nga taas ang allowance kay nakasulay ko dinhi pinagi sa post office Patag o Cagayan de Oro, Patag Cagayan de Oro, Patag o Radio Ultra 9 days. Katawanan kay ito ga subatong kalasihas o sa muning sistema na to sa kartiro nga ginuberno. So kanang Patag o Carmen Cagayan de Oro City mga dugol pagyod 9 days ang pagatod sa suwat gikan sa post office. Grabe sabna ato na nang baguon sa pagkakaron ha. Sige, so pagi sa suwat mo dawat sa inyo pangutana naatay YouTube ang ato ang locate na i-type lang Nuda Biritas CDO. Ako balikon ha, Nuda Biritas CDO. Gituyo tani kay para sa igon maka-review kamo sa ato mga sama ninyo, maka-review kamo sa inyo mga ipadalang nga mga pautana na nang orasa ilabi na ko dili actual nga nakadungog kamo sa ato nga programa para doon na mo higayon ang uban siguro makalibre pa ng gabi so pwede ka na ninyo mahimo ha. Sige, hanay na ng tanan kining ato ang pagpadagan sa programa. Mudawat ta sa mga pautana nga may kalabutan sa mga pautanang legal among paningkamutan dinhi nga mapasabot ma-explain nato. Okay? Nala sige. Nindot kay kini nga to ang kuan karon topic kay continuation man ni natong miaging adlaw natong Miyerkules og nahuman naman ta tipik nahuman man ta tipik lamang sa mga pautana na may kalabutan sa inunta criminal procedure. Labi na kung hisgutan nato ang pag-arrest sa mga tao no, ang pag-investigate sa mga taon sa padeha no, pag-investigate diha mismo sa kuan sa prosecutor na sa bag-o na to nga balaod karon sa atong criminal procedure basig matingala mo
kung ang imong kasaypanan, ako na ning nasulti pero bag umagod kung imong sala o kasaypanan nagdala o magdala sa silot nga 6 years and 1 day, kana pwede ka mahimuan og preliminary injunction, kanang PI, preliminary investigation. Pero kung mumino sa 6 years and 1 day ang penalty of imprisonment sa giatubang nimo nga kaso, walay PI. So makuratan ka na lang nga mo sutoy ang imuhang kaso nga gitubang pengon ditong dapita sa korte kay wa man moagi sa PI. Para kanako bintaha nga moagi sa PI kay makaredy ta, makapangandam ta. Nakadumdum sa ko nga dunay nangutanan nato dinhi og sublion nako kay basin og siya mismo ang apektado niini. Ang iyang pautana mao nga unsay may tabo sa kaso nga na-file sa prosecutor unya ipatubag ang respondent, ang akusado niya di mo tubag magpadayon ba ang kaso. Ang tubag, yes, magpadayon gyapon ang kaso ug ang agdon nga ebidensya gikan mismo sa nagsumbong. Okay? So kana sa kriminal nga aspeto, no. Niya pa ang common nga mga problema i-review ta lang ni kay para nga di mo mabintaan. Naatay balao diha sa criminal gyapon nga 12-18-36. Unsa man ang 12, 18 and 36? Mga number of hours kini siya. 12 hours, 18 hours, and 36 hours. Gusto na ko ning patiman-an po diha ninyo. Kay aron nga dili mo maignorante, ilabi na kung naay mga kaso nga dili kayo ninyo familiar masuhito. At least naman, through this program, pinagin din sa ato nga programa, doon na mo gamay nga idea na unsa man ning 12 oras nga pagkapriso, unsa man po ning 18 hours nga pagkapriso, ug unsa pod ang 36 hours nga pagkapriso. Tagsa-tagsaon tani pag tinaw. Ang 12 ka oras nga pagkapriso, mao ni ang mga tawo nga nagatubang og sumbong og na-detain ka diha mismo sa bilangguan. Palitan sa Carmen Police Station na ay tangkal na to diha, mura og detention center. Kung makasala ka, kunya minor ang imong offense, nakasumbag ka lagkas ay imbes na pulo nimong sumbagon. So, 12 hours. Kay minor offense malang na, no? Matinil ka diha sa detention center sa Carmen for 12 hours. Unsay may tabo after 12 hours? Buhian ka. Unsay may tabo kundi ka mabuhian? Ang may tabo nimo mao nga ang may tabo sa nagdakop pwede siyang masumbong og arbitrary detention. Muna nga naay limit sa oras sa pagkatanggong. Kay kun mulapas diha, mapursigir gayod. Ubos sa atong revised penal code nga mafailan ang nagdakop og arbitrary detention sa Article 125 sa revised penal code. So panikamo ng pulis, ilabi na kung ma-assign siya sa investigation, paspas gina siya. O mura ga interview ba? Siya nga lang, asa dapit ni, sa orasa, mukha na. Ngano maning nga kuha na, dito na dahil na isakay. Tinguhaon to complete the investigation for 12 hours depending upon the gravity of the offense. Kung minor, sa ako nang gidescribe, kung kasumbag ka lang, 12 hours na, kay gamay pingis raman na. Kung mula pa sa 12 ka oras, unya wa magpakabana, dili concern ang ato ang mga investigator, posible mafailan ang investigator sa kaso. Kay gibalhog siya 12 oras kapin, nga gamay raman unta ang iyahang problema. Now, kini nga pattern, magagad sa gidakon sa giatubang nga suwat, kining sala.
Pagabot og 18 oras, taas-taas na 18 oras. Hapit na mag usa ka adlaw nga pagtanggong nimo diha sa detention center. So imo lang imagine nun nga kung 18 hours taas-taas na ang imo pong kasaypanan dako-dako. Dako-dako na. So kung dako-dako ng imong kasaypanan, matinil ka 18 hours, maupod na ang gidugayon sa pag-investigate sa pulis diha nimo. 18 hours. After 18 hours, mo lagyan po ng pattern. Buhian ka gyud. Buhian. Now, naay mga panahon nga sa investigation, di gyud ba kaya ang 18 hours masubraan gyud. So, ang pulis conscious gyud sa oras. Kinanglan yun nga papirmahon sa nimo kay aron nga dili ka masumbalikan og sumbong ang atong kapulisan. Nakuha ninyo ang picture. Now, panalitan karon dako-dako nagyod ang imong giatubang nga sala. Magpuyo ka sa Carmen Detention Center 36 hours. Kay 12-18-36 man kana siya. So kanang imong malabyan da sa detention center sa Carmen ug dunay makita nimo diha nga nakita nimo karon unya ugma na apagyapon ay dako-dako na nang ito nga kaso. Kay kun magma na 24 hours. Di ba? Samot ng kun 36. Samot ng 36. So timan-in na kay parang kung naa ka sa mga tapok-tapok mo butho kana nga mga pangutana, makatabang-tabang ka sa pag-explain, pagpasabot diha sa imong mga silingan. Okay? Nala, sige. Mangutana mo. Madumduman ako ang pangutana. Pwede ba masumbong ang unsa ni ang usa ka tawo og libel nga gipakulawan kuno siya diha mismo sa iyang mga silingan? Ang tubag dili. Dili siya malibel. Common kini nga pangutana diha sa ato ang mga squatters area, no? Mga naay daghang mga informal settlers kay naaga buntag sayo ga ang uban gahawid-hawid na manok. Ang uban kamaritis na sa silingan. Ang uban makakita na og away. Ang uban wa pa makasugod og panglaba kay tuwa sa silingan gamaritis. So naa dayon mobutho ang isyu na dayon dia sa away-away. Magbinestos na dayon ang silingan. Pag binestos na sa silingan, mahiubo si ma'am. Kay nganong gibinestusan siya, isugay siya. Gusto siya mo sumbong og kaso nga libel sa nagbinastos kaniya. Mafailan ba og libel? Tubag dili. Mahimo nga mafailan, gusto nimo mataral sa okmanan, oral defamation lamang. Okay? Nalaman minaw sa taog music, aron nga mo hiskuta sa lain ilabi na kining unfinished na to nga topic nito ga Miyerkules kabahin sa mga annotation diha mismo sa certificate of title, mga titulo sa yuta. Mabaligya ba ni ngadto mismo sa interesado nga buyer? Ang tubag no. Naay mga instances nga i-cite ko ni nga maisip na to nga bawal o dili gyud mahimo nga imo kanang paliton. Maminaw sa atag music. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town.
Si Melbourne Aturo Dumagpe nangutana, maing hapon. Pangutana lang, sir, makakuha pa ba og NBI clearance kung may ongoing nga kaso? Magtrabaho unta ko samtang maghulat sa mga schedule sa hearing para bisan pa gamay panggasto sa adlaw. Magsumpay niya. Clearance kung naay ongoing nga kaso, magtrabaho unta ko samtang magulat sa mga schedule sa hearing para bisan pagamay panggasto sa adlaw-adlaw. Salamat, sir. Ano ba na ko nga procedure diha nga pwede ka ma-isyuhan o clearance sa NBI, no? Kung wala kay notisya nga information sa kaso nga nahatag sa NBI. Sa ato pa, in the absence, although na kay kaso, pero ang information wa pa mo hatod ditong dapita sa NBI, pwede ka pa og matagaan ka og clearance sa NBI. Ang problema, kung doon na na'y information, kay kanang information, mo manang information nga gifile diha mismo sa korte. Ang laing kopya na i-file na pagpaingon dito sa NBI o maunang mahimo nga guide sa NBI na pwede ka mahikawan sa hatag og NBI clearance. Mura na nga instance. So, kung naana, o niya naka-file na sa NBI, pwede advisean ka. Di magkaingon nga, kanabitong dakpon ka, presohon ka, kung sa padya, wala may warrant in the first place, di ba? Naka-file lang kay para mahimo ka ng rason nga balibaran sa ka, sulbaron sa nimo kanang mao nga kaso nga naa na sangat sa korte. Ingon lang niya na kay ang NBI law enforcement agency manggod. Usa man sila sa gitahasan, wa kitay mahimo na ilabi na complete ang panalitan lang na, ha? Mga kulba na nga mga krimen, samot na. Pero ginagmay, basin pa, mahangyo. Pero lisod magkayo kay naamanggoy information. Meaning, huwag di pa malangkat ang imuhang information na nakafile diha mismo sa korte na furnish ang opisina sa NBI. Di pa na malangkat, meaning nakatangag pa, mahimong ma-deny ang imuhang pag-issue sa maong clearance. Okay? Sige. Adara. Noda Veritas gikan ni Oliver Ampong Nalwal, ingon pa niya dire, no? Sir Norman Mangusin nga content creator. Okay. Content creator. Gikasuhan og unjust vexation. Di ba naa ni siya piyansa, Sir Frank, nga pwede di na niya musulod pa sa presuhan if iyaning bayaran. Karon lagi, kadyot lang ha, ano mo ito, sumpedra. Karon lagi, kay gibalin-balhin siya og presuhan. Naa na siya karon sa Parañaque City Jail. Akong pautana, need pa ba siya nga i-detain maski naa siya pambayad sa piyansa? Kung mapiyansahan siya, no, kung mapiyansahan siya, gawa siya. That's the law, no? Og naa pa siya naka-detain pa siya, basin og doon siya previous nga mga kasong natubang, unya napalgan siyang sad-an diya sa korte. So, answerable siya og he has to serve sentence. Pero kanang unjust vexation, mutuo kag dili. Murag tiaw-tiaw man nga kaso. Kay ang penalty ni ini, kunwa ko masayop, arresto minor, 30 dias ra. Pag human mo sa 30 days, pwede ka na din makagawas kikan mismo sa prisuhan.
Kung nabalin-balin siya, sa kung tanaw, dagan siyang kasong giatubang, pulos mga minor, ang uban siguro pending pa. Nabisan pagpending, kung pensado, o nakapiansa ka, buhian ka man. Katuo ko nga kung panalitan, nagpadayon ang iyang detention nining mga panahon na. May kong pagtuo na siguro mag-serve siya sa sentence katong iyahang gilayasan kaniadto. Muna ang hantog karon, tingala mo, unjust vexation pa ang kasong giatubang niya, unjust vexation, nagpabilin siya nga gamay raman ang criminal offense. Tinuod na. Muna akong pagtuo nga naapay daghan niya nga atubangon kay mura man og controversial ni nga tao. Amot lang pod ko kailan ini nga tawhana. Sa ako lang ang pagtuo. Okay, nalasige kadjot lang ha. Ako sang tanawon direk lain. Oliver Ampong, Melbourne, Seth Owen Nals. Noda Veritas, wala pa'y pirma ang saksi sa complainant sa affidavit pero naa pa lang sa prosecutor o wala naka-attend. Mabasura ba cyber libel? Cyber libel. Dirita sa way pirma. Wala pa'y pirma ang saksi sa complainant sa affidavit pero naa pa lang sa prosecutor. Unsay na sa prosecutor ang kaso, unya ang walay perma ang witness, mo siguro ba both nimong ipasabot, no? Mabasura ba? Most likely, kay wa may perma, kuwang man silbi. Na every time nga, ilabi na kung mag-execute ka o affidavit, unya dili na siya permahan nimo, samot nga dili ka na siya madawat, kay kung permahan, it follows nga ang abogado ga permasab. Diba? Kung walay perma, unya nakabot diya sa opisina sa prosecutor, unya wapag yung perma, samot sa abogado, na that is scrap of paper. Kay katong permado nga document, maisip na to siya dayon, kung masubscribe na sa abogado, maisip na to siya nga public document. Private document can never be accepted or appreciated, especially in the office of the city or sa prosecutor nga may nag-conduct sa maoga investigation. So, chances are, wali pulos ang maong reklamo kay wa may mag-corroborate sa imong reklamo. Katong ingon nga unsigned nga affidavit, murag wala lang to, scratch of paper kato, o dili to ang bali-balihon. Okay? Nala, sige. Alauna 42 na, maminon na sabta Jess o laig na tugtog para sa itong mga sukintik paminon. I found her diary underneath the tree and started reading about me. The words she'd written took me by surprise. You'd never read them in her eyes. They said that she had found the love she'd waited for. Wouldn't you know it? She wouldn't show it. Then she confronted with the writing there, simply pretended not to care. I passed it off as just in keeping with her total disconcerting air. And though she tried to hide the love that she denied, wouldn't you know it? She wouldn't show it.
will give to her, my wife, all the sweet things I can find. I found a diary underneath the tree and started reading about me. The words began to stick and tears to flow. Her meaning now is clear to see. The love she'd waited for was someone else, not me. Wouldn't you know it? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will wish for her his wife, all the sweet things she can find, all the sweet things they can find. Okay. Padayon ta kay tas-tas pa ni nga oras. 15 minutos pa. Sugdan na to ang pag-iskot. Nining wa na to matiwas nga pagpasabot nitong mayaging adlaw. Kabahin sa usa ka pangutana. Angay bang paliton ang yuta nga naay annotation? Ako na nigi-explain sa inyo unsa kining annotation. Kay base pagtuon ninyo ni security guard ni dili ang annotation mao ni ang detalyado o di mangingon nga detalyado or pagpaybaw ngadto sa tibuok kalibutan nga kini nga yuta adunay mga kondisyones ni ini nga angay nga sundon. Annotation mao na nga diha sa kung familiar ninyo ang mga titulo sa yuta nga naa diha sa Register of Deeds. Kung property owner ka, sigurado ko nga naa kay kopya. Tanawan ninyo ang kalahian sa yuta nga dunay annotation o yuta nga walay annotation. Importante ni. Ang yuta nga dunay annotation nagpasabot nga na nakasingit ni ana. Bawal ka na nga imong ibaligya. O bawal pod nga imong paliton. Pero say malutsan man ta. Usahay magpalimot-limot man siguro ni sila. Ibaligya gyapon ang yuta nga dunay annotation. Pues padumduman ta kamo nga ingon nga ni ana ayaw gayud og palita. Ha? Ayaw gayud palita. Magpatabang ka palitan karon. Part of the due diligence na dayon ni. Panalitan. Naiga-offer sa imuha. Frank, kini palita kini nga akong yuta, Frank, barato rin ni kayo. Niya kining dool pagyod sa dool pagyod. Niya imo silingan minteryo. Kulba ba kayo nana, no? So, gahon na ka nga gusto ni mong paliton. Gusto ni mo nga madali kay dool og minteryo. Buhan og mamatay ta, dool ra. Pero magbantay ka. Kay basin og ma-fake ka na na. So, susiyo na to ang yuta. Wa by annotation. Kung makita nimo nga dunay annotation nakasulat sa likod sa imong samao nga titulo sa yuta, ang advice nako nimo ayaw gyud palita. Unsay mga example sa annotation nga nakatatak diha mismo sa likod sa kining titulo sa yuta? Panalitan karon. Affidavit of loss. Nawala ang imuhang titulo sa yuta. Nga imong gihuptan diha sa inyong balay galing kay nawala man kay basin og simbako na ay nahitabo nga katalagman nagibahaan baka so nawala ang imong titulo. Unsa may buhaton nimo? Mag-execute kag affidavit nga nawala ang maong nga titulo sa yuta og advice nimo ang Register of Deeds nga i-annotate. So pagkadawat sa Register of Deeds ilang gi-annotate
Dili na dahito siya pwede basta-basta madispose nimo kay katong buyer nga interesado unta nga magpalit og yuta, pagtanaw niya, uy, unsa ba ni? Naa may affidavit of loss. So way siguro. Na take note, ang annotation sa affidavit of loss, masuwat yun kana may kopya ang register of deeds. Katulang ang iyang kopya, no? Ang holder's copy original sa mao nga tag-iya dito silang balay, maoray na apektuhan na wala gumikan sa katalagman. So bawal nimo na paliton. Ayaw palita. Mao na nga ang due diligence will have to come in on that. Dili ka basta-basta nga matarantar. Ako bangod ang tinuod lang. Matarantar ba ya? Kay siguro ang iyahang budget na ana, available na gusto niya nga ihapak, ipalit na niya og yuta. Pero di ay dito siya nakatugdon sa questionable nga yuta. Ayaw palitan na. Mapuriso ka manggod, mo ba na ang proteksyon nga ihatag, mapuriso ka. So, niya pagilang example, nito miagi, nag-ingon ko nga, kuan kining lease pendants, notice of lease pendants. Notice siya po na. In fact, ang legal nga description na sa balaod sa civil code, kuan, in notice to the whole world. Ang effect na ng kanang notice of lease pendants, tiyaw mo na whole world. So, importante yung kayo nga pagkabanon na to, ang ingon nini nga mga annotation. Na apa, kining samot na kung adverse claim. No? Nga daghan pang tag-iya na nga resolbahonon. Mao nga titulo sa yuta. So, kini mga pagpahibaw ni nga mismo sa mga umaabot nga mga future nga mga buyer sa yuta. Kay simbak ko ba? Kay naambiya po'y na ang mga fraud na ginakanunay ba? Panalitan karon. Valid ba ang pagbaligya? Or valid ba ang titulo sa yuta kaning deed of sale nga ang magpirma maulang ang nagbaligya? Valid na. Pero subject to many nga mga purisyos kinabuhi, fraud, ang bot na ito ipasabot. Ilabi na kon ang kapirma, ang seller lang sa yuta. Mauna na sa pagkakaroon sa atong bago nga sistema, diha mismo sa ROD, sa Register of Deeds, dili na nimo na makitaan o wala na ka na i-adapt ang usa ka deed of sale nga ang magpirma ang seller lamang. Nga naman, pwede man gud na mamajik-majik. Ako balit ang seller. Niya ako rin magpirma. Niya ikaw buyer. Ngalan talang ka o kinsay ngalan nimo. Aron paglikay sa imong identity, kay basig nakakawat ka o nabahinan ka sa mali-malita nga sapi sa gobyerno. Diba? So, taguan na nako ang imong identity para dili ka maimbestigar. Ako rin nagpirma seller. Kaya to, valid ka na. Karon, ug lugosong yun, valid yun na. Pero wala na ka na i-adapt o wala na i-practice nining mga panahon na. Kay fraud, basta na yung mga mabitan na hinungdan nga ining daghang kay mga kaso nga fraud. Stapa. Fraud ya po na. BP22. Fraud ya po na. Angin na to ng pangtimanan kadyot. 20 sa oras. I-relaxan na itong atong tutunlan bay. Minaw tao katapusan na itong adalit karoon po na. Jess? For so long, you and me been finding each other
for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. If I stay here without you, darling, how would I want you laying in the love I have to bring. I'd do anything to be your for so long. You and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. If I stay here without you, darling, how would I want you laying in the love I have to bring. I'd do anything to be your Okay, napatay lain nga mga pangutana pero wa matay oras na. Sige lang, next time magkita-kita gyapon sa ato kapag padagan sa programang Nuda Veritas. Ako lang ipaibaw di kaninyo nga just in case mag-review mo sa ato ang pag-iskot diha na sa YouTube kamo makapaingon na. Ikuan lang mag-ingon ta kung i-text lang, dili text, i-type lang, no? Nuda Veritas CDO. Ituplok dia, manggawas na dayon ang tanang gipang post ni JC James diri sa Pikas. Pili lang mo sa mga gihisgutan nato dinhi sa atong programa. Timan ni nga kini atong programa inyo madungog, mabati ninyo katulo lang sa usa ka semana, no? Alauna nga to sa alas 2 sa kahaponon. O pwede mo anytime makapadangat sa inyong pangapautan. Magsuwat mo, suwat lang mo. Balag pila ka page ang atong pagbasa nyo diha. Kay maman atong tuyo, public service man mutunol kami serbisyo diha kadinyo sa atong pagpanaguban sa programang Nuda Veritas. Ha? O kay hurot-hurot ng atong oras dinhi sa atong panaguban sa atong tulumanon. Dunay nangutana, Sir Frank, ang resibo sa pinilitay sa yuta madawat na ba ni sa Register of Deeds? Resibo, acknowledgement receipt ang ipasabot. Dili, kay dili man dawaton gyud, sigurado ko kay daghang mga kayo nga mga requirements. Ang usa sa mga requisitos diha nga pangitaon sa Register of Deeds,
kadtong clearance selbe certificate authorizing registration sa luna sa yuta giisyu gikan mismo sa BIR usana nya dayon ang deed of sale. Importante na ang acknowledgement receipt wa ko kadungog nga gapangitao na it follows nga kung doon na kanaya matawag na to nga clearance gikan mismo sa BIR, okay ka na. Okay? Sige, wala na tayo oras o panahon. Salamat na sa inyong pagpaminaw din atong basahon ang importante nga topic nga isgutan na karong gabi ni Ma'am Girlie sa programang Kalipay nga Mula Huday. Mauning musunod. Dili nato ibutang atong pagsalig sa tao kay siya huyang. Dito nato ihatag ang atong pagsalig sa Ginoo kay siya gamhanan. Akong balikon, dili nato ibutang atong pagsalig sa tao kay siya huyang. Dito nato ihatag ang atong pagsalig sa Ginoo kay siya gamhanan. Madungog ninyo ang programang Nuda kung kining kalipay nga Mula Huday karong alas 6:30 ang takna sa kagabion. Katapusang episode ni kay Bernes Manon ug Sabado. So bibo na sabta sa ato nga pagpadagan sa programa pagabuntag alas 9:30 ang programa nga Pulso, di ba? Sige. Sa nga ni James diri sa Pikas nga Lawak, magpasalamat mi sa inyong pagsunod kanunay, pag-follow up kanunay sa atong programa. Uban po ni Congressman Lordan Swan, ang atong chairman sa Committee on Public Information dito sa House of Representatives. Siya ang Assistant Majority Floor Leader. At the same time, kuyog yapon na to si Kagawad Agaswan sa City Council din sa atong syudad. Kami magaingon, ang kahimtang sa atong kinabuhi, resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Daghang salamat ug maayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita Satak na! Lapok, sensitibong balita. Usa ka nagkadutang patayng lawas ang napalgan sa usa ka bakating lote dito sa Bacolod City. Matud pa sa balita, usa kuno ka manapasay og tubo ang nakadiskubre sa patayng lawas sa Barangay Mansilingan. Nakaitom nga t-shirt og shorts